Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras na siyang magbibigay saya sa inyo. At kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya ay tago lamang natin sa pangalang Glenna. Balo, basahin na natin ang liham ni Glenna. Dear Kuya Peles, isa lamang po ako sa mga sugid ninyong tagapakinig sa inyong programa. Ang buong akala ko, Kuya, ay mananatili lamang akong taga-subaybay ninyo. Yung pala, Kuya, isa rin po ako nahihingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Glenna, 25 taong gulang, at isa pa po akong dalaga. Para malinaw sa inyo, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Anong nasa isip nyo kapag gumagamit kayo ng isang tulad kong babaeng bayaran? Masaya rin siyempre. Bakit mo naman itanong yan? Kasi karamihan sa mga tao, ang tingin nila sa amin, marumi. Hindi naman lahat siguro ang tingin nila sa inyo ay marumi. May kanya-kanya tayong dahilan kung bakit mo ginagawang isang bagay na kahit labag sa loob mo, ginagawa mo dahil may malalim kang dahilan. Ako, aaminin ko sa iyo, hindi ko na mabilang siguro ang lalaking pinagdaanan ko. Dapat lang sigurong husgan kami ng mga tao na pokpok o kaya'y marumi. Kung yung mamarapatin, pwede ko bang malaman kung bakit mo ginagawa ito? Alam mo, mula pagkabata ko, ay hindi pa ako nakatikim ng ginhawa sa buhay. Bagamat, iisa lamang akong anak ng mga magulang ko. Ha? Bakit naman? Sa hirap ng buhay namin, maagang nawala si itay ko. At mag-isa na lamang ang inay ko na itinagawid ako. Na ang hanap buhay niya ay nakikipaglabandera lang. Di naman ako nakatungtong ng high school. Elementary lang. Ang natapos ko, grade 5 lang ang inabot ko eh. Hirap pala ang pinagdaanan mo, Joy. At hanggang sa ngayon, nagdaan ay nadalaga na ko ay ganito na ang pinasok kong hanap buhay. Dahil maagang nagkasakit si inay at kinakailangan na niyang tumigil sa paglalabandera niya. Kaya ako na lang ang bumubuhay sa kanya hanggang sa ngayon. At may malubha pa siyang sakit. Bakit? Wala bang lalaking nag-alok man lang sa'yo ng seryosong relasyon? Meron naman. Meron naman pala eh. Bakit hindi mo na binago ang buhay mo? Alam mo, Ramon, marami na akong kilala na ipinangako sa kanila ng kasal na ganito, ganyan, pero wala rin. Hanggang una lang pala sila. Kaya ako hindi naniniwala na mas gaganda pa ng ganito ang buhay ko. Gusto ko pa nga ganito eh. Malaya ka. Pero Joy, pwede ka namang magbago. Hindi pa huli ang lahat. Ay, tama na siguro ang ganito. Hindi na ako umaasa. Hindi na. Quality mo yung nakuha mo kahapon, ha? Oo nga eh. Kaya lang pare, naawa ko sa kanya. Bakit naman? Parang usad lang mo ng babaeng yan, eh. Huwag mong sabihin na may gusto ka doon. Hindi naman sa ganun pare. Kaya lang,
Naikwento niya sa akin ang buhay niya. At halata namang nagsasabi naman siya ng totoo. Alam mo, pare, mahilig magkwento ang mga babae niyan. Kapag naawa ka sa kanila, Hindi pare, ramdam ko ang mga sinabi niya. pare, kilala dito sa lugar natin yan eh. Mula nang nagdalaga niyan, ganyan yung hanap buhay eh. Dami ng lalaking nagdaan sa buhay niya. Hindi naman niya ginustong ganong klase ng hanap buhay pare. Meron siyang malalim na dahilan kaya ginagawa niya yun. Wala ka. Ano yun? Maaga pa lang namatay ang tatay niya. At mag-isang binuhay lang siya ng nanay niya. At ang nanay niya nga ngayon ay may sakit na. Kaya siya na lang bumubuhay sa kanya. Huwag mong sabihin na naaawa ka at nagkakagusto ka sa kanya. Ewan ko ba pare? Pero awang nararamdaman ko sa kanya. Awa pare. Saan ka na naman ba galing, ha? Kasama ko si Pare Ome. Hoy, Mario, may pamilya ka na, ha? Binata pa si Umeng. Bakit ba palagi na lang kayong magkasama? Baka iba na yan, ha? Ano ka ba naman? Binata pa kaming dalawa, magkasama na kami yan eh. Yun na nga eh. May asawa ka na at binata pa siya. Kaya bawas-bawasan mo yung pakikipagbarkada mo sa kanya. Balita ko nga eh, mahilig yan sa babaeng pukpuk eh. Kaya hanggang ngayon, wala pang asawa. Mahilig sa mga babaeng bayaran. Ipag-alam ko niyan sa kanya. Baka nakikisaw-saw ka rin. Sa Glena na yon, napukpok. Hoy, huwag kang magkakamaling patulan yon kung ayaw mong magkasakit. Baka pati ako ay madamay sa kalukuhan mo. Uy, ikaw ah, kung makapaghusga ka ng tao, parang wala kang puso ah. Huwag ka namang ganyan. Totoo naman ah, napukpok ang babaeng yon. Marami ng lalaki ang pinatulan dito sa lugar natin. Kaya ikaw, huwag na huwag kang magkakamali dahil kung hindi, lalayasan ka namin ng mga anak mo. Eh, wala naman akong ginagawang masama ah. Magkasama lang kami ni Omeng. Kaya nga, bawas-bawasan mo ang pakikipagbarkada mo sa uming na yon. Kung ayaw mong mag-away tayo. Narinig mo? Anak, naawa na ako sa iyo. Inay naman, iiyak na naman kayo. Anak, tumigil ka na dyan sa ginagawa mo. Inay, kung hindi ko ito gagawin, saan tayo kukuha ng pangangailangan natin? At isa pa, wala akong pakialam sa mga taong yan. Dahil hindi ko hinihingi ang ikinabubuhay natin. Kung hindi lang sana maagang namatay ang itay mo. At kung hindi lang sana ako maagang nagkasakit. Sana hindi ganyan lang nangyari sa buhay mo. Inay, talagang ganito siguro ang kapalaran ko. Tanggap ko na ang klase ng buhay kong ito. Kung ano ako. Inay, pahinga na kayo. At magluluto na ako ng ulam na may sabaw para makakain kayo. Importante kayo sa akin, Inay. Dahil kung wala kayo, ay wala din ako dito sa mundong ito. Mahal na mahal ko kayo, Inay. Mahal na mahal ko kayo.
Mulat ako sa hirap ng buhay, kuya. Maagang namatay ang aking ama, tanging ang aking ina lamang ang bumuhay sa akin na maaga na nagkasakit. Kaya kuya, napilitan ako na pasukin ang hanap buhay na labag sa aking kalooban. Ginawa ko ito, kuya, para sa aming mag-ina. Isang araw, kuya, ay Pare Umeng, mukhang seryoso ka sa babaeng yun, ha? Pare, mula nang magkwento sa akin si Glenna, hindi na siya maalis sa isipan ko eh. Ewan ko ba, pare? Ako, parang iba na yata yung pare, ha? Hindi naman siguro. Tawa lang talaga ako sa kanya. Alam mo, pare Umeng, sinasabi na nga nila, diyan daw nagsisimula ang tunay na pagmamahal sa nararamdaman. Huwag mo namang bigyan ng ibang kahulugan ng mga sinasabi ko sa iyo, pare. Anong hindi? Halata ka, pare. Masyado kang concern sa babaeng yun. Tama nga yan, pare. Hindi na sana ako nagkwento sa iyo. Ano-anong sinasabi mo. Nako. Mag-asawa na ka na kasi. Para may pagkakabalang ka. Mahirap pa bigla-bigla, pare. Mahirap po yung pamilya. Ang mahirap na sinasabi mo. May trabaho ka namang tao. Siguro, malaki na rin ang ipon mo. Kaya mag-asawa ka na. Tama lang naman. Para sa pang-araw-araw na kinakain. Sus. Pero ayan mo, pare. Pag-iisipan ko pang sinabi mo. Pag-iisipan ko pa. Anak, kung may magkagusto sa'yo, mag-asawa ka na. Inay, sino pa kayang lalaking magkakagusto sa akin sa ganitong hanap buhay ko? Wala ni inay. At isa pa, ayoko. Paano kung sakaling mawala na ako? Wala kang kasama sa buhay. Huwag kayong magsalita ng ganyan, inay. Matagal ko pa kayong makakasama at gagaling pa kayo. Anak, nararamdaman kong malapit na akong mamatay. Inay naman eh. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Matagal pa yan. Mahal na mahal ko kayo, inay. Mahal na mahal din kita, anak. Mahal na mahal din kita. Tandaan mo yan. Inay, nandito na po ako. May dala akong ulam, yung paborito ninyo. Nay, kakain na po tayo. Inay? Diyos ko, hindi na humihinga ang inay ko. Inay, bakit ninyo ko iniwan? Bakit? Ang akala ko, magsasama pa tayo ng matagal. Bakit ninyo ko iniwan, inay? Nag-iisa na ako ngayon. Inay! Inay ko! Inay! Nag-iisa ka na ngayon, Glenna. Anong plano mo sa buhay mo? Ano pa nga ba? Sa palagay mo ba, may direksyon pa ang buhay ko? Wala na. Lubog na ako sa putik. Pakiramdam ko, mas lalo akong lulubog sa putik na kinaruroonan ko. Lalo na, nang mawala si inay ko. May pag-asa pa.
Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Glenna. Magbago ka. Paano ko babaguhin ang sarili ko? Ni kamag-anak ko, ni isa man. Wala. Saan ako kukuha ng ikabubuhay ko? Kung hindi ko ipagpapatuloy ang ginagawa kong ito, sige nga. Tumingin ka sa paligid mo. Huwag mong isipin ang nakaraan. May isang taong matagal nang nakamasid sa'yo at handa kanyang iahon sa pagkalugmok mo sa putikan. Omeng, anong ibig mong sabihin? Nandito ako, Glenna. Handa kong tanggapin kung ano man ang mga pinagdaanan mo. At tanggap ko kung ano ka. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, Glenna. Omeng? Ano? Nahihibang ka na ba? Pagtatawanan ka ng mga tao, pare. Wala akong pakialam sa sasabihin nila, pare. Basta ang alam ko, mahal ko siya. Handa ko siyang pakasalan. Kahit anong sabihin ng mga tao. Baliw ka talaga, pare. Baliw ka talaga. Aray ko! Aray ko! Pagtawanan ng babaeng pinagmamahal ko kung ayaw mong samayin ka sa akin. Pare naman. Huwag mong uulitin ang pag-iinsulto mo kay Glenna. Dahil kung hindi, kakalimutan ko ng magkaibigan tayo. Pare, pasensya ka na. Akala ko kasi, nagbibiro ka lang eh. Pasensya na. Pasensya ka na rin, pare. Nabigla lang ako. Nasaktan kasi ako sa mga sinabi mo eh. Ako, talagang pagdating sa pag-ibig, walang pinipili. Tunay kang magkapangyarihan. Kapag pumayag si Glenna na pagkasal sa akin, pare, magpapakasal na kami sa lalong madaling panahon. Kuya, patuloy pa rin na sinusuyo ako ni Omeng. Bagamat mulat sa pool, alam niya ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Nahihiya ako, kuya, dahil sa mga nakaraan ko. At ang gusto niyang mangyari, magpakasal na kami at tanggapin ko ang kanyang inaalok sa akin. Ang inaalala ko lang, kuya, ay ang sasabihin ng mga taong nakapaligid. At baka sa bandang huli ay magsisi si Omeng at iwanan din niya ako. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Sana po ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Glenna. Glenna, napakaganda ng inaalok sa'yo ni Omeng. Alam mo naman siguro na seryoso sa sayo. Dahil hanggang ngayon pala, ay hindi pa rin tumitigil na sinusuyo ka. Bagamat, sa mga masalimot na pinagdaanan mo, alam na alam niya dahil kilala ka dyan sa lugar ninyo. Pero hindi ka ba nagtataga, Glenna? Na sa kabila ng mga pinagdaanan mo sa buhay, andyan pa rin si Omeng
na naghahandang iahon ka sa putikan. Glena, bata ka pa naman. Hindi pa huli ang lahat. Kung titingnan mo lang, utang tanggapin mo ang inalok sa iyo ni Omeng at magbabago ka. Wala naman siguro masama. Kung ang iniisip mo, yung sasabihin ng mga tao, abay talagang walang mangyayari sa buhay mo. Glena, may isang tao na nire-respeto ka. Sana huwag mong sayangin. Alam ko na may magandang naghihintay pa sa'yo. At yun ay sa pagkatao ni Omeng. Abay, nagdadalawang isip ka. Dahil ang iniisip mo, yung sasabihin ng mga tao na kilala ka niyan sa lugar ninyo. Abay, pwede man naman kayo lumayo. Kung talagang gusto mong bagong buhay, lumayo kayo ng lugar. Walang problema siguro kung tatanggapin mo ang alok sa inyo, Omeng. Yan na, yung matagal mo nang hinihintay. Wala na ang mga magulang mo. Ulila ka ng lubos. Sino pa ngayon ang sasandalan mo kung hindi ka magbabago? Pagpapatuloy mo ang ginagawa mo, mas lalo kang lulubog. Glena, napakasarap ng buhay dito sa mundo. Nang totoo, tanggapin mo lang. At inamin mo rin sa sarili mo na talagang mulat sa puli, lubog ka na sa puting. Nandyan si Omeng na nakahanda na baguhin ang buhay mo. Kaya huwag mo sayangin. Bueno, Glena, iyan na lamang ang masasabi ko sa iyo at naway, kahit papano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.